pamilya, nahihirapan ka ba sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Dumarating na ba yung puntong parang gusto mo nang sumuko dahil parang wala namang magandang nangyayari? At malamang marami po sa inyo tatango-tango ngayon dahil marami po talaga tayo bilang mga magulang pinagdadaanan at pinoproblema sa pagpapalaki ng ating mga anak. Correct ka dyan. Pero may good news kami, pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat gawin para mapalaki ng tama ang ating mga anak. Yan, hintayin nyo po yan. Maski po mga lolo at lola, kasi kuminsan tayo po nagpapalaki ng ating mga apo. Kaya makinig po kayo mabuti dahil baka ito na matagal yung nihintay na pwedeng makatulong sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Sa ating episode na Nay, Tay, itama mo ang mali. Pag-uusapan din natin ang 8 habits of people are always happy. Even in Tough Times by Tina Fey. Patuloy naman tayong gagabayan sa buhay ni Amabel De Leon sa kanyang Bloom on the Battlefield segment. Abangan ang ating living benefits specialist na si Gina Criste para sa usapang life insurance. At makakasama pa rin natin si May Gonzalez, Certified Nutritionist and CEO for Trinity for Health para sa Tulong Kalusugan. Maghahati naman ng tulong inspirasyon si Joey Marcelo, CEO ng Santee Barley International. Pero bago ang mga yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa isang engranding bakasyon na plinano ng mag-asawa. Ay malamang marami po sa inyo mag-asawang nagpaplano ng engranding bakasyon. Ito po ang kwento. Yes, at syempre, katulad ninyo, maraming mga nagpaplano na rin ngayon, di ba, na magbakasyon. So, may mag-asawang nagtipid at nag-ipon para sa kanilang pinapangarap na vacation. Isang araw, may nakausap siyang isang pamilya na may malaking problema at nangangailangan ng malaking halaga. So, nagkatinginan ng mag-asawa na para bang may gustong sabihin sa isa't isa. So, nagbulungan yung mag-asawa. At ito yung kanilang napag-usapan. Sabi ng lalaki, alam mo, honey, parang sinasabi sa akin ni Lord na ibigay natin yung pera para sa ating bakasyon. Nako, laking problema. Okay. Sabi naman ng babae, parang yun din ang sinasabi ng Diyos sa akin. So, pagkatapos nila magbulungan, sinabi nila sa pamilyang may problema na handa silang tumulong. Alam mo, nangyari? Binigay ng mag-asawa ang perang nakalaan sa kanilang engranding bakasyon. Nako, kung kayo kaya, gawin niyo po yan. Ano nangyari? Pero makalipas ang ilang araw, may isang tao na nagsabi sa kanilang, alam nyo, meron akong rest house na pwede niyong gamitin for free, kailan nyo man gusto. Ganda po. Siguro po tanong nyo, what can we learn from this story? Isa-isayin po natin na pwede mangyari at matutunan. Number 1. You cannot outgive God. Yeah, totoo po. Mapansin nyo po sa sitwasyon yun, para bang kinaugnay sila ng Diyos o parang binulungan sila ng Diyos. Anak, tulungan nyo yung mag-asawang yan o tulungan yung pamilyang yan. May pera naman kayo nilalaan para sa bakasyon nyo. Itulong nyo yan. Tumusupas, parang ang hirap. But ito pong mag-asawang ito, ginawa po nila because alam po nila yun ang pinapagawa ng Diyos. And because you cannot outgive God, binalik po ng Diyos higit pa po sa kanilang nasahan ang perang binigay nilang tulong sa ibang tao. So, kumbaga, parang yung pangarap lang nila, bakasyon. Ito, hindi. May rest house na pwede mong gamitin anytime. So, pwede kang bumalik-balik. Hindi lang minsan. Yan po ang mangyayari because you cannot outgive God. Lesson number 2, when God tells you to do something, obey. Ayan, yun po nangyari. Pansin niyo po, para sinabi sa kanila ang Diyos, ginawa po nila. At dahil ginawa po nila, mayroon pong pagpapalang bumalik. Pag-isipan niyo pong mabuti. Paano kung hindi kaya nila ginawa yung pinapagawa ng Diyos? Pagpalaing kaya sila. Pag-isipan niyo yan. Kaya po pag kayo po yung kinakaugnay ng Diyos, meron po sinasabi sa inyo, hindi lang po para sa pagtulong, hindi lang po patungkol sa pera. Kung minsan may sinasabi sa inyo, anak, gawin mo to, anak, iwasan mo to, anak, iwanan mo na to, gawin niyo po because God will bless you when you obey God. Lesson number 3, some people do not receive because they do not give. Yan po, isang malaking problema. Marami po tatanong, ba't hindi ako pinagpapala ng Diyos? Ba't kaya hindi ganito buhay ko? Ba't kaya ganito? Ba't kulang ako palagi? Isa sa napaka-importante po maunawaan nyo, kung minsan kaya tayo kulang palagi, kulang tayo sa pagbibigay. Kaya tayo kulang palagi, kulang tayo sa pagsunod. Kaya hindi tayo pinagpapala, hindi tayo marunong magpala ng iba. Pag natutunan nyo po ng prinsipyo ito, makikita nyo, gaganda ang buhay. Iba talaga ang calculator ng Diyos, di ba? Parang hindi ka talaga makakatanggap kapag hindi ka nagbibigay. Parang illogical, pero tama. Number 4. It is more blessed to give than to receive. Ito po, di po kami nagsabi dito. Sabi po ng salita ng Diyos.
mas pinagpapala daw po yung nagbibigay kesa yung binibigyan. Parang pag-iisipan niya, paano yun? Di ba nawalan yung nagbigay? Yun na nga. Dapat ang pinagpala yung nagbigay o yung binigyan. Hindi po. Sa economy po ng Diyos, ganito mangyari, pag nagbigay ka, pagpapalain ka. Bakit? Number 1, pagpapala. Sumaya ka dahil nakatulong ka sa iba. Number 1. Number 2, pagpapala. Ang sabi ng Diyos, kung ano tinanim mo, ibabalik niya sa iyo. Siksik, liglig, at umapaw. So, mas maraming pagpapala ang babalik sa iyo pag ikaw ay tumutulong sa iba. Wow! Oo nga talagang babalik kasi ikaw yung pagpapalain talaga ng Diyos. Dahil ikaw ang nagbigay. At para ganahan tayo sa buhay, makakasama natin ang Vice President ng Banura Home Health and EdSen Solutions na si Amabel De Leon. Amabel! Hi, Vic and Evelyn. Hi, everybody. Thank you for having me again. What an honor to be a part of the show. Again, I was just sharing in the previous show na walang age ang magiging magulang, wala ding age ang magiging anak. So habang buhay tayo, may mga magulang tayo, forever tayong anak. So anong kailangan nating gawin? And this is what I did. Number 1 is maintain that communication pa rin. Alam ko, busy tayo, may mga stages of life na nag-aaral ka, or nag-asawa ka na, tapos may nag-alaga ka ng anak mo, busy ka, starting your own family. Pero find a balanced life, balanced time na kasi yung mga magulang mo nag-expect pa rin ng time mo, attention mo. So find that time pa rin with your parent. Meron kayong common schedule na pwede pa rin kayong mag-bond. Tapos part of that in communication, anong method of communication nyo? I still find ways to do different things in connecting with my tatay. When he was the only one left sa Philippines kasi he would be there most of the time. So I would call him, I would send him cards, I would send him postcards wherever I travel, keep him posted where I go. As much as you can, spend time with them. Respect, right? Respect pa rin. Kahit na you think alam mo na lahat ng kailangan mong gawin. You think matalino ka, you think malaki ka na, may trabaho ka na. Who cares? Kung saan ka na ngayon, believe me, yung parents mo, yung words of wisdom nila still counts. Minsan, alam mo na yon o narinig mo na yon, acknowledge pa rin. Acknowledge pa rin coming from them. And actually, the more you confide to them and ask them question or ask for their help, gustong-gusto nila yon. And believe me, they will feel good about that, na maimportansya pa rin sila sa buhay mo. Tapos, buy them things pa rin. They would love to get. It's not even the gift, it's not even the value, but it's a form of attention na hindi lang birthday, hindi lang Pasko, but hey, I got your shirt, or may nagbakasyon kami somewhere, I got you something. Meaning, you always think of them and always tell them, I love you. There's no age to say, I love you, I care for you, keep saying that. Actually, sa mga anak mo rin, there's no age for that. Keep saying, mahal na mahal kita. So, your dad also, kung hindi nila masabi yun, do it. Kung hindi ka nila matawagan, be the one to call them. Our parents are still longing for that attention. At saka, na-excite sila. Believe me, they're talking about you all day long, kahit anong edad mo, sa mga kaibigan nila. And they'll always be proud of that, proud of you. So, those are the few tips that you can keep doing to your parents. And don't think na they don't need that. They always are longing for that. You being there for them keeps them looking forward to a new day, to a better tomorrow. Whatever you do, wherever you are, bloom on your battlefield. Maraming salamat, Amabel! At syempre, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng EdSen Solutions. Visit www.edsensolutions.com to avail of the book Bloom on the Battlefield and Medical and Healthcare Essentials. At para ganahan naman tayong kumain, visit Butterberry Cafe Food Truck. Every Saturday po, located at Eco Park, 10030 Alpine Street, Los Angeles, California. At every Sunday from 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. At for catering naman po, pwedeng tumawag sa 323-610-9005 at 323-244-9784.
dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, bibigyan namin kayo continually ng mga tips sa pagpapaganda ng buhay. Pag-uusapan natin ngayon ng isang internet article, ang ganda po ng title, 8 Habits of People Who Are Always Happy. Take note, even in tough times, even sa gitna po ng malaking problema, masaya pa rin sila. Sinulat po ito ni Tina Fey. Ang ganda ng kanyang tip. Sabi niya, number 1, they stay active. Move, move, move. Sa Tagalog, galaw, galaw, galaw. Galaw. Normally po, madali tayong malungkot pag wala tayong ginagawa, nakaupo lang tayo, nakahiga lang tayo. So, ang sekreto daw po, kilos. Kaya when you exercise, you release chemicals called endorphins. These are your body's feel-good chemicals. Ito nga sabi nga, a good workout session can lift your mood for a good chunk of the Kaya day. po, galaw, galaw, galaw o mag-exercise tuwing umaga. Okay, Number number 2, they practice gratitude. Ayan. Kasi nga daw, gratitude is like a gentle hug for the soul that gives happiness. So, kung gusto nyo na po sumaya palagi, matuto kayo magpasalamat. Kaya lang minsan, ano magpapasalamat ko? Mag-isip ka. Pasalamat. Promise, makakakita ka ng pwedeng magpasalamat. At dahil mayroon kang habit ng pagpasalamat, palagi kang makakakita ng pwede mong pagpasalamat. At dahil nagpapasalamat ka, madali kang sumaya. Kaya every night, magsulat ng 3 bagay na na-appreciate mo for the day. They can be small things, kaya yung nakipagtawanan ka lang, or kumain lang kayo, or meron ka lang comfortable na upuan, gratitude na yan. Pasalamat. Pero kung meron ka talagang mas malaki pang bagay na dapat pagpasalamat, lalo mo itong pagpasalamat. Ang punto lang po namin, mamalaki, mamaliit, palagi kang may makikita. Dapat may pagpasalamat kung gusto mo itong ipagpasalamat. Number 3, they connect with others. Yan. Kasi mahirap naman maging masaya kung mag-isa ka Yan. lang. Normally diba? po, ang tao masasaya, may kausap, may kakwentuhan, may kasama. Mapapansin niyo po ang kadalasan na malulungkot, yung nag-iisa, walang kausap, walang ginagawa. Kaya kung kayo po nag-iisa, walang ginagawa, malaki posibilidad na malungkot kayo. Kaya humanap po ng makakausap, makakasama. Promise po, unti-unting sasaya ang buhay. Di ba naramdaman mo yung tunay na kasiyahan pagka-wedding? Yan, maraming kasama. Nanganak ka. Maraming kasama. Graduation. Maraming kasama. And others. So, at kadalasan kailangan malungkot. Pag ikaw nag-iisa, wala kang kasama. Kaya kailangan po, gawa ng paraan, humanap ng kasama. And speaking of graduation, congratulations sa lahat ng graduate, sa anak ni Doktora Jackie Del Rosario at anak ni Joey Santiago. Happy graduation! Yes, congratulations. Number 4, they give to others. Yan, napaka-importante po. Isa pong sikreto para sumaya. Kung nalulungkot ka, matuto kang magbigay sa iba. Dahil pag nagbigay ka, promise, sasaya ka. Happiness does not result from what we get, but from what we give. Sabi So, yan ni Ben Carson. Kaya po sa mga taong nalulungkot, baka isipin mo, kailan ka huling nagbigay sa iba? Baka isa sa mga dahilan niyan, kaya ka malungkot, hindi ka nagbibigay. Sabi nga si Maya Angelou, sabi niya, I have found that among its other benefits, giving liberates the soul of the giver. Totoo po, pag nagbigay daw po, nalilibre po yung sarili. For example, for the love of money, for the love of things, for the love of the things na meron kayo. Pag nagbigay ka, para ba, uy, pwede ka bang pamigay, pero hindi masakit ang puso ko. Nagkakaroon po ng kalayaan ang tao nagbibigay. Ito yung tip natin, di ba? Always give without remembering. And always receive without forgetting. Ganda po niya. Sabi Pag ni nagbigay Brian ka, Tracy. kalimutan mo na. Pero pag ikaw binigyan, huwag kakalimutan, ano? Because dapat pagpalain mo rin mga tao nagbibigay sa'yo. Eto pa, number 5, they don't cling tightly to Ayan, expectations. importante po. May mga tao po, kaya po malungkot, kasi po, dapat ginawa niya yun, dapat hindi niya ginawa. So, ang tawag po doon, we expect so many things of other people. Nalulungkot ka At dahil tuloy. sa expectation na kuminsan hindi nangyayari, at kadalasan hindi nangyayari, nalulungkot ka tuloy. Always remember, wrong expectation leads to frustration. So, para hindi ma-frustrate, bawas-bawasan expectation kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, kay anak. Yan po dahilan, lolo at lola, kaya ka nalulungkot eh. May expectation ka sa apo mo, sa anak mo, na hindi nangyari. Tanggal-tanggal po na, tabi-tabi mo na yun. Promise, sasaya ka. Number 6, no? They set realistic goals. Yan. Yung a goal properly set is halfway reached. Na, for example, ikaw, isa ng mga gandang dapat mo gawin, kapag, ay, pangarap ko ito, yung sobrang taas. So, every time, pag di mo nakukuha, nalulungkot ka. So, humanap ka ng mga simpleng goals. Ano yun? Gigising ako ng alas 6 ng umaga. O, pag nagagawa ko, saya-saya ko. O, mag-exercise ako ng 3 minuto. Huwag mo na 30 minuto, 3
minuto lang. I-compartmentalize saya mo, ako. oo. So, paglalakad ako ng 20 minuto, wag mo ng 2 oras. Papansin mo, unti-unti, sasaya ka dahil hindi ganun kalalaki ang inyong mga pinapangarap. Dream big dreams, di ba? But never forget that realistic short-term goals are the key to your success. Paliitin lang, malaking goal, pero samahan po na maliliit na bagay. Number 7. They adopt a growth mindset. Yeah. Kasi people with a growth mindset see challenges as learning opportunities and believe they can always get better at anything through effort. Tandaan mo ito, sabi na, ang tao daw na hindi nag-aaral, hindi natututo, hindi nag-grow, lalong tumatanda, lalong nalulungkot. Ano ibig sabihin po nun? Ibang pag-gising mo sa umaga, think, what can I learn something new today? Ano yung pwede kong matutunan? Ano yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong paalam sa sarili ko para maging better person ako? Pag ginawa niyo po yun, ako sasaya kayo. And number 8, they avoid negative influences. Talaga namang without a doubt, the most common weakness of all human beings is the habit of leaving their minds open to negative influence of other people. Yeah. So, napaka-importante po ito. Sabi po namin sa inyo, maghanap ng mataong kasama. Pero hindi po lahat ng tao dapat kasamahan. May mga tao po pag sinamahan mo, lalo ka nalulungkot, lalo ka nainis kasi toxic siya. So, maghanap po ng mga tao, ililip kayo, i-unleash ang yung potential, bibigay sa inyo ng kasayahan at hindi kalungkutan. So, ang punto namin, mamili ng makakasama. Sabi ni Lao Tzu, in order to eliminate the negative influences, simply ignore them. So, may mga tao, paano isa, kasama ko palagi? Paano kung asawa mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, ignore. So, may mga pagkakataon, pabayaan mo na siya magsalita, pero huwag mo nga dibdibin dahil maapekto ka pa. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan sa tulong pampaganda ng buhay. Hatid sa inyo ng Pretty Looks. Kaya kapag kayo ay nagbakasyon sa Pilipinas, huwag kalimutang maging pretty with Pretty Looks, a master of eyebrows. Bisitahin niyo po sila sa kanilang website for more beauty treatments. Bago tayo mag-break, magbibigay daan po muna tayo sa usapang travel tips hatid sa inyo ng Crown Plaza, Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Number 1, when traveling and staying in hotels, check hotel amenities and services to meet your needs. Yeah, so bago ka po kayo mag-book, tingnan nyo muna kasi po halos lahat naman po ng hotel may amenities kasama to. Kung minsan ay walang breakfast, hindi mo naman chinek. Ay walang ganito, walang gym, hindi mo naman chinek. So checkin nyo po bago kayo mag-book. Number 2, pack essential items like special toiletries, yung pangmukha mo, di ba? That you use, pwede ring charger at yung comfortable clothing. Do not expect po lahat ng pangangailangan nyo ay po-provide ng hotel. May mga hotel pong ganon, may mga hotel pong di ganon. So to be sure, para di ka mainis at mabad trip sa iyong travel, may mga bagay kang gustong-gusto mo meron ka. Ikaw na magdala. Yes. Para wala man sa hotel, masaya ka. Number 3, keep important documents safe, such as your ID and reservation details. Yan, importante po yan. Kasi baka nyo magbubo ka na, wala na pala yung reservation papeles mo. number mo. Yan. And lastly, familiarize yourself with the hotel's policy and emergency procedure. Yan, mahirap po kasi pupunta sa isang lugar na hindi mo naunawaan. Kaya kailangan po, kasama po sa pag-enjoy sa pagbabakasyon, alamin po yung rules and regulation ng pupuntahan mong lugar. At syempre, good news! Patuloy pa rin ang raffle ng premium hotel accommodation para sa mga papuntang Pilipinas. We will be raffling off free accommodations from Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria, both of which offer top-notch amenities and direct access to one of Ortigas's biggest shopping malls. To join the raffle, simply send us an email with your name, address, and contact information, date and reason of your travel to the Philippines at ipadala sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Sasabihan po namin kayo through email kung kayo po'y pagkakalooban po ng hotel accommodation po pagdating ng panahon. Kapamilya, nahihirapan ka na bang pasunurin ng iyong mga anak? O matigas ang ulo ng anak mo. At malamang marami sa inyo nakakaranas itong problemang ito. Pero alam niyo bang may solusyon tong mga bagay na to? Ay, yung iba nga napapakanta pa. Ano yung kanta nila? Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Nung isilang. Oy, Ngayon, oo. hindi na matuwa dahil ang dami ng problema. Eto tuloy natin yung kanta. Ngayon nga, malaki ka na. Nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Oo. Sabi nga dito, ikaw nga ay biglang nagbago.
naging matigas Ayan. ang iyong ulo at ang payo nila'y sinuway Ayan, mo. marami Yan, sa inyo, ang by mga this time, bata. kumakanta na ng anak, parang nakatinig si Freddy Aguilar, parang gumaganyan-ganyan pa si Freddy Aguilar. Bakit? Yung pinaramdaman ng maraming magulang sa pagpapalaki ng mga bata. Good news, pag-uusapan natin ano-ano dapat gawin para mapalaki ng tama ang ating mga anak. Sa ating episode na, Nay, Tay, itama mo ang mali. Kung minsan po kasi tayo mga magulang, may mga mali tayong habit sa pagpapalaki ng mga anak. Somewhere po kailangan mag-adjust po tayo. So, ano yung mga dapat nating baguhin? Kung tingin natin hindi nagiging akma at nagiging maganda ang epekto ng ating ginagawa, palitan po natin. At ilan po sa mga sasuggest po namin ay ito. Tawag po namin ito, mga habits ng highly successful parents. Ano po yung palagi ginagawa ng mga magulang na tunay nagpapalaki na maayos na anak. Number 1, dapat ang magulang ang pinakamatalino. Yeah, so, habit number 1, kung gusto niyo pong palaki na maayos ng bata, dapat tayo po ang pinakamatalino. Take note, hindi po sa lahat ng bagay, tayo ang pinakamatalino sa pamilya sa tamang pagpapalaki ng anak. Hindi po sa lahat ng bagay, kasi po mga anak natin, Matatalino mas matalino sa magagaling science, matalino sa math, matalino sa computer. Hindi po yan ang sinasabi ko. Pero sa pagpapalaki ng anak, dapat tayo ang pinakamatalino. May mga pagkakataon na ba sa buhay niyo na parang feeling nyo parang naisahan kayo ng anak nyo? Yung hindi dapat ito nangyayari, pero nangyari. Ibang Oo. di dapat nangyari. Feeling natin, paano nangyari yun? Kasi naisahan tayo ng ating mga anak. May ginaway anak natin na pilitan tayong gawin yung hindi dapat gawin. Yung bang ayaw mo, pero ginawa Nako. mo. Yung tipong hindi niyo dapat binili, Nako. pero binili nyo. Yeah. Sige, isipin nyo mabuti, Yeah. meron ba? May mga pagkakataon, ayaw mong bilhin pero napaikot ka ng anak mo, nalambing ka ng anak mo, sabi na hindi dapat bilhin. Nangyari na ba yan? Ang tanong, bakit nangyari ang hindi dapat nangyari? Simple lang ang sagot, naisahan ho kayo ng inyong anak dahil sa mas matalino sila kaysa sa Yun inyo. po. May mga alam niyo ba mga magulang na pinag-aaralan tayo natin mga anak? At dahil pinag-aaralan tayo nating mga anak, inaalam kanilang na ating mga strength and weaknesses. Uy, si nanay medyo mahina rito. Pag nayakap mo si nanay, madali nang kunin yung gusto mo. Pag si nanay o si tatay ganito. Because of this po, na ibibigay natin sa ating mga anak, hindi dapat ibigay. Ang tanong, siguro eto, paano ba maging matalino? Yan. Dapat pinag-aaralan natin ang mga strategies ng ating mga anak. Sa talino kasi ng ating mga anak, marami na silang strategies na ginagamit para makuha sa atin yung gusto nila. So diba? sila, pinag-aaralan tayo bilang magulang. Tayo mga magulang, pag-aralan din natin yung ating mga anak sa kanilang mga strategies para hindi po tayo maisahan. So, importante po dito, para maging matalino, aral. Yes, ilan sa magagandang libro ay How to Unlock Your Child's Potential. Meron ding Raising Godly Kids ni Harold Sala. Kung baby pa naman ang anak ninyo, basahin nyo ang librong Baby Wise. So, mga bata po, meron pong librong pambata. Yes. Okay, mga babies. Totoo po, malaki po tulong yan. Kung nahirapan po kayo magbasa, napakadami pong video sa YouTube na pwede nyo basahin o panoorin para matuto kung paano po mag-manage ng mga bata, toddlers at babies. At sa totoo lang, pwede ka umattend ng seminar Totoo. on parenting, di ba? Kasi the measure of intelligence is the ability to change. So, kung natalino daw po talaga tayo, may mga pagkakataong may ginagawa tayo, hindi nag-work, baguhin po natin. Ito gawin natin, pag-aralan po natin, makikita nyo unti-unti, aayos ang pagpapalaki ng ating mga anak. Bakit? Matalino tayo, nag-aral tayo. So, yun lang po. Yes. Hindi kailangan sabihin, napakatalino, intelligent, and all. Hindi po. Aral lang po tayo sa pagpapalaki ng anak at maraming paraan to do this. Number 2. Number 2, dapat ang magulang ang pinakamatigas ang ulo. Siguro, Sir Dieta, totoo yan sa pamilya po namin. Ang pinakamatigas sa ulo yung anak namin. Paano nangyari? Kaya nga, babaguhin po natin ang ating pananaw at habit ngayon. Dapat sa pamilya nyo, kayo ang may pinakamatigas na ulo. Sir, paano yun? Paano yun? Okay. Ang isang pinakamalungkot ay maraming anak ang mas matigas ang ulo, di ba? Kaysa sa magulang. Ito ang dahilan kung bakit mga bata ang nasusunod sa pamilya imbis na ang magulang. Di ba? Napakalaking problema yan. Di ba? Yung bata, pagka umiyak, yung baby, di ba? Sunod ka Yan ang baby, toddler, nanay, at kung minsan po yung oo. teenager, iniyakan ka. So, ano po ang nangyayari? Sabi ng bata, nanay, hindi pwede yan. Sabi ng bata, hindi po, ayoko po, hindi ka po gagawin yan. So, medyo, pamaya, lalambigin ka na, tapos magtatantrums and everything. So, dahil po matigas sa ulo ng bata, hindi ginagawa yung gusto natin, sino bumibigay? Tayo. Ano nangyari? Sino mas matigas sa ulo? Sila. So, ang sikreto, dapat
pag sinabi natin, gagawin natin, ano man ang mangyari, pagpilitan natin sa anak natin, dahil tayo dapat na may pinakamatigas sa ulo, dahil alam natin tama yung ginagawa natin. Sabi ni Abraham Lincoln, be sure to put your feet in the right place, then stand firm. So pag alam nyo tama yung ginagawa nyo, pagpilitan nyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. For example, anak, di ka pwede lumabas sa araw na to. Kasi po. Hindi! Promise po, may magandang resulta yan. At kung sigurado kayo sa inyong desisyon at tama ang ginagawa nyo, pwede ba? Tigasan nyo yung ulo. Ayun dapat sigurado ka. No? Tigasan ng ulo para mas ikakaganda ng kinabukasan ng inyong Take note, gagawin nyo lang to pag sigurado kayo. Pag di kayo sigurado, tingin nyo nagkamali kayo, okay lang po magbago kasi tingin natin nagkamali. Tsaka ang magulang ang mas magandang may panahon at may ikaw magsusorry kung nagkamali ka. Diba? Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa ating in-house certified nutritionist, owner of Salad Master Dealership in Santa Clarita, California, na si May Gonzalez. May! Sa tulong kalusugan para sa buwan na mga tatay, pinag-uusapan natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na nagsisimula sa letter D for Daddy. Noong nakaraan na pag-usapan natin ang diabetes. Ngayon naman ay dementia. Dementia is a decline in cognitive function that affects memory, thinking, and social activities. Here are some essential tips to prevent dementia. First, eat a balanced diet and include foods rich in antioxidants, omega-3 fatty acids, and vitamins, which can protect brain health. Second, keep your mind active. Challenge your brain like puzzles, reading, or learning a new skill. Mahalaga ang social interactions kaya manatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan. Third, stay physically active. It improves blood flow to the brain and supports overall health. Do moderate aerobic activity per week. Fourth, manage stress effectively. Chronic stress can negatively impact brain health. Practice relaxation techniques such as meditation and deep breathing to reduce stress levels. Fifth, get enough sleep. Poor sleep can lead to cognitive decline, so establish a regular sleep routine and create a restful environment. Lastly, avoid smoking and alcohol consumption. Ito ay maaaring magdulot ng cognitive decline at pataasin ang panganib ng dementia. By following these tips, you can support brain health and reduce the risk of dementia. It's never too early or too late to start taking care of your brain. Small, consistent changes can make a big difference over time. And good news! If you're located in Southern California, I can arrange a visit for you or send my team to demonstrate how to prepare a healthy and balanced diet for free. We will even bring the ingredients and we can enjoy a meal together. Slots are limited, so reserve your spot by emailing tulongko@gmail.com with your name, phone number, address, and preferred date and time. This is May Gonzalez reminding you to stay happy, healthy, and blessed. Salamat, May! Until next time, para sa iba pang tips para sa tulong kalusugan. Okay, review tayo. Number one. Kanina sabi natin, number 1, dapat ang magulang ang pinakamatalino. Number 2, dapat ang magulang ang pinakamatigas ang ulo. Number 3 na tayo. Number 3, dapat ang magulang ang pinakamatatag ang dibdib sa pagpapalaki ng anak. Kailangan ang mga magulang ang matatag ang dibdib kasi kapag hindi kayo matatag, maaawa kayo sa inyong mga anak at hindi na ninyo madidisiplina. Konting iyak lang, konting tantrums lang, bibigay na tayo. Ang problema, pag bumigay tayo sa tantrums sila, isipin ng bata, ay si mami pala, ito weakness, si mami pala, madali palang isaan. So ano mangyayari? Hindi po nila tayo gagalangin. Kaya napaka-importante po, kahit naaawa na tayo, parang feeling natin, hindi dapat nangyayari, tatagan ng dibdib. Kasi po yan po ang magtuturo sa ating mga anak na tayo dapat na nasusunod. May mga magulang na kuminsan ay malambot ang puso, konting paawa lang ng anak, bibigay na. Paiyak, puti patampu, hindi kumain. Ala na, hindi dapat mangyari, ibibigay na. Ang iba naman, dahil palaging walang oras sa anak, every time na magkita sila, kahit anong hingin, bibigay na. Di ba? Pag ginawa ninyo yan, mapapalaki nyo ang spoiled brat. Yan po yung mga guilty parents. Alam tong magulang, may pagkukulang siya.
So ano po nangyayari? Dahil may pagkukulang siya, kahit mali, ibinibigay sa anak para mapagtagpan yung kanyang pagkukulang, kung ano pong gagawin yan, lalo pong papangit ang kinabukasan ng inyong mga anak. Discipline is doing what you don't want to do when you don't want to do it. Kaya kailangan po pag nagdidisiplina po tayo, matatagal dibdib natin. Kasi po, hindi po madali magdisiplina. Pag nagdisiplina po tayo, masakit sa ating dibdib, mas mahirapan ang ating mga anak, pero kailangan po yun. At pag nagdisiplina tayo, patag ng dibdib ang kailangan. Number 4. Okay, habit number 4 na tayo. Magulang ang dapat pinakamabilis humingi ng tawad at magpatawad. Ayan, isang bagay po na kailangan nyo maintindihan. Ang anak po natin magkakamali. Tayo po magkakamali. Yes. Pinag-usapan na po natin yan previous weeks po. No perfect parents, no perfect children. So, ibig sabihin, pag nangyari po yan, tingin po natin nagkamali po tayo. Dapat mabilis tayong humingi ng tawad. Tayo mga magulang, nagkakamali rin, di ba? So, dapat meron din tayong pagkakataon na humingi ng tawad pagka tayo ay nagkamali. So, po, dapat tayo pinakamabilis. Sir, ba't kailangan mabilis mag-sorry? Kasi po, pag mabilis po tayong mag-sorry, pinakikita po natin sa ating mga anak, pag alam kong mali ako, hingi ako ng sorry. At dahil ginagawa mo yun, parang pinapakita mo sa anak mo, anak, ikaw din, pag nagkamali ka, matuto kang humingi ng sorry. So, that's your way of teaching your children how to say I'm sorry. Magsasabi yung iba, ha? Ako hingi ng sorry sa anak ko, hindi naman yata tama yan. Pero ang sagot namin, mahihirapang matutong humingi ng sorry ang anak nyo kung alam niyang kayo mismo hindi marunong humingi ng sorry kahit nagkamali. So, totoo po, kahit magulang po kayo, hingi po kayo ng sorry. Bakit? Nagkakamali nga po tayo at lahat tayo nagkakamali. Asking for forgiveness is not a sign of weakness, but a sign of strength. So, ibig sabihin, pag marunong kayong tumingi ng sorry, ibig sabihin, malakas po kayo. Because hindi po lahat ng tao may kakayanan o may lakas ng loob o tapang humingi ng kapatawaran. Kaya hindi lang kayo dapat mabilis humingi ng tawa, dapat ay mabilis din kayong magpatawad. Critical din po yan, ha? Hindi lang, kasi may mga pagkakataon po, ang nagkamali naman po yung anak natin. Yes. Kaya lang, sa galit natin, sa inis natin, humingi na po ng patawad yung anak natin. Ayaw mo Hindi pa. pa natin mapatawad dahil gigil na gigil tayo. Problema rin po yun. Dapat po, pag humingi ng tawad dating mga anak, mabilis tayong magpatawad. Sa mga pagkakataong nagkasala ang mga anak natin, dapat tayo mabilis, 'di ba? Kung minsan naman sa galit natin hindi natin sila mapatawad. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming bata ang hindi nagsasabi ng kanilang kasalanan sa magulang dahil natatakot silang hindi sila kayang patawarin ng mga magulang. So yun po, so mga nanay, mga tatay, dapat mabilis tayong magpatawad. Oo, may kwento nga dyan, di ba, ng isang nanay na parating sinasabi niya na sa anak, no, anak, huwag kang gagawa ng anumang maling bagay, baka hindi kita mapatawad. Yung bata, isang mabait, masunurin na anak, halos lahat ng payo ng magulang sinusunod niya. Yan ang bata. Hanggang yung bata ay nakarating sa college. Napakaraming masasamang impluwensya na humila sa bata at nakagawa ng hindi nagustuhan ng nanay. Sa takot ng kanyang bata, sa kanyang magulang, nagpakamatay po. At nakalagay po doon sa sulat, Nay, sorry po. Nakagawa po ako ng isang kasalanan na siguradong hindi nyo ko mapapatawad. Paalam. So yun po, mga magulang, kaya dapat paalala nyo po sa inyong mga anak. Ako po, palagi po sinasabi sa mga anak ko, anak, anumang kasalanan gawin nyo, kaya namin ipatawarin, sabihin nyo lang sa amin, pagsamasamahan nating solusyonan itong problema ito. Napakagandang assurance po yan dahil sigurado, gagawa sila ng mali. At dapat sigurado, mabilis tayo magpatawad. The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. So please, dapat matuto tayo magpatawad. Bago tayo magpatuloy sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Hi mga kapamilya! Andito na naman ako. Meron ka na bang retirement plans para mapaghandaan ang katandaan? Lahat tayo tumatanda. Maliban na lang kung accepted ka. Tandaan mo, kahit hindi tumatanda ang mukha mo, consistent ang lagay ng botox mo, hindi mo yan maiiwasan. Tatanda at tatanda ka pa rin. Ay, sorry, kasama din pala ako sa tatanda. So kung lahat tayo ay tatanda, dapat tayo ay maghanda. Time will come, you cannot work. So ngayon pa lang, let your money work. Para kang may empleyado na nagtatrabaho sa'yo for life. Saan ka pa? Empleyadong walang sweldo.
Walang benepisyo, hindi umiinit ang ulo. Kahit holiday, she'll get out of her way. Hindi pa nabubuntis, kaya ang income mo walang mintis. Sigurado, garantisado, at pwedeng ipamana ito. Ano ba to? Ano pa? Annuity. Ang annuity ay protection sa risk of outliving your savings. Minsan, akala mo yung savings mo sapat na. Dahil ang akala mo, kunting panahon ka lang mabubuhay. Paano kung ang haba ng buhay mo at hindi ka pa mamatay-matay? Annuity ang katuwang mo dito. Parang empleyadong hindi nagre-reklamo at may malasakit pa sa'yo. Predictable source of income ang hatid nito. Yung tipong regular mong maaasahan. Dagdag ito sa pensyon mo. Gusto mo bang malaman kung paano mararanasan ito? I can help you roll over your 401k, 403b, or any existing traditional IRA or cash in the bank na halos walang kita. Kaya don't wait until it's too late. Text me at 323-244-9784. Tutulungan ko din kayo para tulungan ang iba. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about Gina Christie and life insurance, send us an email at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula sa President and CEO of Santay Barley na si Joey Marcelo. Para sa tulong inspirasyon, have you ever asked yourself this question? Ano ba talaga ang difference between a successful person and a failure? You know, my answer is so simple. Marami nagtatanong sa akin ito. Ang isang successful person, honestly, is also a failure. But he just decided to give it one more try. Sometimes, the only difference is that a person who succeeded just decided, laban pa siguro tayo. Subukan pa natin isang beses pa. You know, ang isang successful na tao, kadalasan dumadaan din yan sa maraming pagsubok. In fact, that person have already failed. Maybe hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. But he always give himself a chance to try it again. Or sumubok ng ibang pamamaraan na baka sakali, iba naman ang maibigay sa kanyang resulta. Alam nyo, dati naniniwala ako sa kasabihang, quitters never wins and winners never quits. Until ma-realize ko na sometimes, alam nyo, we need to quit on doing things that are not effective anymore and try to do things that are different. Baka sakali na iba naman ang maging result. Baka sakaling yung result ang mangyari, ito na yung hinihintay natin. Alam nyo, totoo that we should never quit in our dreams. Huwag natin ibababa ang ating mga pangarap just because nahirapan tayo or nag-fail tayo in the past. Baka ang kailangan lang is for us to explore other avenues. Look for other means of doing things. Or sometimes, baka kailangan lang nating baguhin ang pamamaraan kung paano tayo mag-isip. At maaring yan lang ang kailangan nating gawin for us to experience success in life. You know, many years ago, I always believe in this saying that if you want to change your life, you simply have to change the way you think. Nung bata pa tayo, we have a lot of dreams and aspirations to be a doctor, a lawyer, to run our own business. Pero alam nyo, tuwing nakaka-experience tayo ng failure, marami sa atin, binababa na lang natin ang ating mga pangarap. Remember friends, we should hold on to our dreams. Baka hindi natin alam, we are really very close in succeeding. We just need to believe in ourselves, believe in our Creator, and believe that we are given the ability to succeed. Kailangan lang natin is to build that habit of giving it one more try. Always giving ourselves one more chance. That just might be the missing piece of the puzzle for us to experience success and great things in life. And I'm praying that all of you who are watching or listening to us right now will finally find their breakthroughs and success na matagal nyo nang hinihintay. This is Joey Marcelo. Remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey. For more information about Santay Barley and Joey Marcelo,
please go to their website, mysante.com. Okay, tutuloy na natin ang pagsagot sa ating tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng ating mga anak. Sa ating episode na Naitay, itama mo ang mali. O, review tayo. Number 1. Habit number 1, dapat ang magulang ang pinakamatalino. Habit number 2, dapat ang magulang ang pinakamatigas ang ulo. Number 3, dapat magulang ang pinakamatatag ang dibdib. At number 4, dapat ang magulang pinakamabilis humingi ng tawad at magpatawad. O, number 5 na tayo, magulang ang dapat pinakamahaba ang pasensya. Totoo po yan. Bilang isang magulang po, kailangan natin ang tanggapin na tayo po ay nagpapalaki ng mga bata. Dahil dito, marami silang nagagawang mali. At kung paulit-ulit nila nagagawa ang pagkakamali, kailangan ang magulang ang may pinakamahabang pasensya. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pasensya sa ating mga anak. Kung hindi natin sila kayang pagpasensyahan, ang ating mga anak, pag-isipan nyo muna, paano natin aasahang magpasensya ang mga taong nakapaligid sa kanila? Kapatid Oo nga. nila, kalaro nila, teacher, kaklase, society, gobyerno. Kaya meron po, dapat tayo talaga ang may pinakamahabang pasensya. Oo nga, parang kung hindi mo nga kayang gawin, paano na yung iba? Ilan sa magagandang quotation na aming ginagamit para humaba ang pasensya ay ang mga sumusunod. Remember this, a moment of patience in a moment of anger saves 1,000 moments of regret. Yeah, kung gusto nyo pong masave yung 1,000 moments of regret, pag malapit na kayo magalit o galit na kayo, pasensya. Ayokong magkaroon ng malaking problema o mas mahabang problema, pagpapasensya ko. Yun po, makakatulong po na malaki yun. Isa pa, when you're tempted to be impatient with someone, think how patient God has been with Ayan, you all the time. Ang ganda po nito, may mga pagkakataon po talaga, maubusan na tayong pasensya sa mga tao, especially mga anak natin, ang daming maling ginagawa. Pero pag-isipan mo, gano'n na karaming kasalanan mo ang pinagpasensyaan ng Diyos. Oo At nga. kung pinagpasensyaan ka ng Diyos, pagsensyahan mo yung anak mo. Tandaan mo, mas bata pa nga yung anak mo kaysa sa'yo. Pero pinagpasensya ka pa rin ng Diyos. So please, lagyan mo sa isip mo, pasensyahan mo rin ang anak. Kasi patience is not an absence of action. Rather, it is timing. It waits on the right time to act for the right principles and the right way. Sabi ni Fulton Yan. Sheen. So hindi po ibig sabihin pag nagpapasensya ka, wala kang gagawin. Hindi po. May mga pagkakataon lang po, ipagpapaliban mo hindi ngayon. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, kasi may gusto kang paalam sa anak mo. So yun po ang ibig sabihin nito. Ang importante lang po, huwag kayong kikilos dahil sa galit o sa inis o sa mga loob, pag ganito pagkakataon, pasensya. Number 6, magulang ang dapat na may pinakamatinding pagmamahal Totoo or po matinding magmahal. Sa mga pagkakataon nakakagawa ng matinding pagkakamali ang ating mga anak. At sigurado, darating ang pagkakataon na yan, dapat tapatan natin ito ng matinding pagmamahal. Because life will bring our children to unexpected places, but love will bring them home. Totoo po yan. Tandaan niyo po, na-experience po namin yan. Ang mga anak natin ay makakarating sa mga lugar na hindi natin expect. Makakagawa ng mga kasalanan hindi natin expect. Pero ang sikreto lang po para bumalik po sila, pag-ibig. Pakita po natin, mahal natin sila, anuman ang kanilang nagawa. May mga pagkakataon na hindi natin maramdaman ng pagmamahal ng ating mga anak. Pero dapat, patuloy natin silang bigyan ng matinding pagmamahal. Lalo na yung nagre-rebelde, yung mga anak natin, Oo. parang inis na inis. Rebelde talaga, walang galang sa atin. Huwag niyo po kakalimutan. Meron po silang pinagdadaanan, kailangan po natin pagmamahalang iabot natin sa kanila sa mga pagkakataon. Tandaan nyo to, you don't love someone because they're perfect. You love them even though they are not. At totoo, imperfect po ang ating mga anak, mahal. Number 7, magulang dapat ang pinakamataimtim magdasal. Totoo po yan. Sa buhay ng isang magulang, darating ang pagkakataon na hindi natin alam ang ating gagawin. Sa pagkakataong ito, dapat tayong manalangin. Dahil po, kailangan po natin ang gabay ng Diyos kung paano po pasunurin, kung paano po Yes. ayusin ang buhay ng ating mga anak. Kaya dapat tayong mataimtim tayong manalangin. Alam nyo sa aming pananaw ang pagkakaroon ng malaking problema sa pagpapalaki ng anak ay isang napakagandang pangyayari. Siguro nagtataka kayo kung paano naging maganda ang ganitong pangyayari, di ba? Ito ay napakaganda dahil marami sa atin ang natututong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. At napaka-importante po, isama natin ang Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak. Sa aming pananaw, panalangin ang pinakamabisang paraan upang mapalaki natin ng maayos ang ating mga anak. Sabi nga ng quotation prayer is the practice of the presence of God. It is the place where
pride is abandoned, hope is lifted, and supplication is made. Ibig sabihin po, suko po tayo, Lord, di po namin alam ang gagawin namin. Pero, alam po namin, alam nyo ang dapat namin gawin, kaya hingi po kami ng tulong sa inyo. Prayer is a place of admitting our need, of adopting humility, and claiming dependence upon God. Ganda po nun. Sana po, huwag niyo po kakalimutan, kailangan po natin ng Diyos sa pagkapalaki ng ating mga anak. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan At ngayon. next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na pagpaganda ng iyong buhay at ng mamahal niyo sa buhay. Manalangin po Closing tayo. prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin sa mga dapat namin ginagawa at habit everyday sa tamang pagkapalaki ng aming mga anak. Turuan niyo po ang bawat magulang na gawin ang tama. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. At syempre, tandaan lang po kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo.